inimbestigahan? Hindi, sir. Basta dumating yung traffic enforcer. Wala. Pagdating ng traffic enforcer, sinabi ng traffic enforcer, aregluhin mo lang. So, lumalabas, parang kasalanan mo na. Nakausap mo yung nabangga mong driver din. Sa halip mag-uusap kami, nagmumura po siya. Minumura ka. Nagbanta pa yung itutumba. Itutumba ka. Binantaan ka. Binantaan ako. Yung bang may-ari ng Everest na yan, polis, militar? Konsihal, sir. Ha? Konsihal siya dati. Konsihal siya dati. Bakit ikaw na-issue ng warrant? Palpak kasi yung polis na gumawa ng... Alam mo, sir, kung ikaw'y nakikinig po sa akin, kung hindi ba naman kataduhan ng polis natin dyan? Yung pong ating polis po na yun, hinahanap po natin ngayon yung kung saan... Hanapin mo, sir, katusan mo, katusin mo sa ulo. Apo. Kapulpulan. Ilang araw ka nakulong? 5. Nung nakalabas ka na, ginugulo ka pa rin? Oo. Nilalapitan ka pa ng lintik na konsehal umanaw? Anong sinasabi sa'yo? Bayaran mo siya ng 133,000? Oo. Gusto mo ng 100,000? Punta ka sa akin, bayaran kita. Sampal ko sa mukha mong 100,000. Tingnan nga natin. Ako po'y isang construction worker. Then, nag-extra po ako sa Lalamove. May 4, 2023, Lalamove rider po ako. May booking akong galing Montalban pa Narsigaray, Bulacan. May nasagi akong sasakyan. Kinasuhan ako ng reckless imprudence resulting damage to property. Nakulong ako ng 5 araw. Nakapagpiyansa po ako ng 10,000. Ang suggest ng abogado ko nitong huli na aregluhin ko, ay ang gusto naman ng complainant na yun, 100,000 daw. Gusto ko pong maayos na ito na hindi na sana ako umabot pa sa kulungan. May mga anak akong 2. Gusto ko sanang makipag-ayos sa kanya, pero kasi hindi ko kaya bayaran ang gusto niyang hinihingi sa akin na 100,000. Let the insurance take care of it. You get it? Kakasama natin ngayon si Gerald Daroy. Magandang umaga sa iyo, Gerald. Magandang umaga, sir. Alright. Ano bang nakasulat doon sa traffic report ng police? Ikaw ba'y lumalabas, sinasabi ng police na may kasalanan? Ikaw ba ang dahilan? Or simple lang naman to? Nabangga mo naman, di mo sinasadya. Inimpound yung motor mo? Motor, sir. Inimpound ba yung motor mo matapos kayo nagbanggaan? Opo. Pumunta ba kayo ng istasyon ng police? Oo. Dinala ba kayo sa istasyon ng police? Dinala kami. Nagsagawa ba ng traffic accident report or incident report yung police? Wala, sir. Kinausap ka naman police kung paano nangyari? Wala din, sir. Anong nangyari? Dumiretso kayo sa presinto? May dumating na enforcer. May dumating na Opo. enforcer. Ang sabi, aregluhin ko daw. Bakit doon mo pa lang wala aregluhin? Bakit hindi po pwedeng aaregluhin nang wala munang traffic enforcer na para isagawa na darating yung police, kasi ang police ang magsusulat ng traffic incident report. Sa traffic incident report, karamihan ginagawa ng mga police doon, nagiging balanse lamang sa accident, walang pinapanigan, parang insurance ang una muna magsasabi. Umaming ka ba ng kasalanan mo nung nagkabanggaan? Wala, sir. Walang incident report kasi doon. Walang police. Nag-imbestiga ba ang police doon? Wala, sir. Wala. Pumunta ba kayo ng presinto? Dinala kami ng enforcer sa presinto. Dinala kayo sa presinto. Pagdala ng enforcer sa presinto, nag-imbestiga yung police? Both side, wala. Wala. Oo, sabi sa akin ng si Miko na police. Yung police? Oo. Pag hindi ko daw in-impound, i-detain ako. Kasi meron nga akong... Bakit ka i-detain? Sino siya magsasabi? Wala siyang traffic report. Ano ang kanyang basihan? I-detain ka na. Wala ka namang traffic report. Pulpul siguro yung traffic policeman na to. Nakausap mo yung nabangga mong driver din. Sa halip mag-uusap kami, nagmumura po siya. Minumura ka. Nagbanta pa yung itutumba. Itutumba na daw niya ako. Itutumba ka. Binantaan ka. Binantaan ako. Doon nga ako nanahimik. Hindi na lang ako nagsalita. Yung police, yung bang may-ari ng Everest na yan, police, militar, or may kapangyarihan sa Tihol nagtatrabaho? Kilala? Kilala Konsihal, ba siya ng police? sir. Ha? Konsihal siya dati. Konsihal siya dati. Nung konsihal siya dati, yun ang pagkaalam mo. Bakit mo nasabi? Dahil pumunta yung traffic enforcer? Sabi sa akin ng attorney sa PAO. Sabi ng attorney ng PAO. So, hindi kayo inimbestigahan? Hindi, sir. Walang pag-iimbestiga yung police. Basta dumating yung traffic enforcer. Wala. Pagdating ng traffic enforcer, sinabi ng traffic enforcer, bayaran na aregluhin mo lang. So, lumalabas, parang kasalanan mo na. Kasalanan, yun na nga, sir. Walang nag-imbestigang traffic enforcer o highway patrol para sabihin, paano ba ito nangyari dito?
na normally pag ang traffic report ay hindi sinasabi kung sino may kasalanan. Wala sila roon eh. Hindi ka ang pulis gagawa ng kanyang pagpapanig kung anong kanya nakikita. Yun ang kanyang isusulat kung bihasa siya. Kung siya nasa highway patrol o traffic police siya, makikita niya kung sinong right of way, kung sinong mali. Pero mahirap i-deklara yun. Kasi unang-una, ikaw ba'y may insurance? Meron sir, kababago yun. Alright, yung taong nagmamaneho ng kanyang sasakyan, may insurance. Ang sabi niya sa mediation, 6 months expire yung insurance niya. Okay. Sandali, sabi niya sa mediation, 6 months na expired ng kanyang insurance. Opo. So nagmamaneho siya without insurance. Driving without an insurance. Siguro sir. Yun ang sinabi niya sa mediation. Opo. Wala siyang insurance. 6 months expired na. 6 months expire. Si Police Lieutenant Colonel Edelmar Gaspar Albiar. Magandang umaga po sa iyo, Chief Albiar. Magandang umaga po, Sir Ben. Siguro naman, Police Albiar, kayo nakikinig sa amin kanina. Ano nakikita mo roon sa mga sinasabi ko? Ay, opo, tama po yung mga sinabi niyo, sir. Ngayon po, yun po pa ng pangyayari na yan, ay naganap nung May 4, 2023. That's right. Oo po, at yung pong kaahawak po na investigador ay nalipat na po ng North Sagaray at nag-schooling po ngayon. Ang action po... Siguro kung mag-schooling man, pag-schooling natin ang tama, schooling ng hindi kapalpak, schooling hindi katangahan, hindi kabobohan. Galit po ako, ano? Dahil may nakita na po ako, base doon sa sinasabi, may mali na. Ano pong mali nakita ninyo, Colonel? Kung hindi po ito na yung tamang nakuhanan ng mga detalye at hindi din siya na maayos po, mali po yun. Well, ito, mali, okay. Tama po kayo, sir. Wala na tayong parang pag-uusapan. Mali po yun dahil piniliwanag ko. And the first thing na dapat ang gagawin ng isang traffic policeman or police na darating doon is to find out exactly, ask for the, car registration, ORCR, kasama rin pati insurance. Tama, sir? Opo, tama po yun. Tama. Magkabilang panig, sir. Tama? Opo. Kukunin. Kasi kung sino ang walang insurance at gumagamit ng kalye, isang ang pribilehiyo pagmamaneho, katumbas ng pribilehiyo yan, may pananagutan at ito'y responsibilidad na gawin mo yung tama at ang pagmamaneho mo ng sasakyan, whether it's private or public conveyance, you need to have an ORCR. Tama? Opo, sir. Opo, tama, You need sir. to carry insurance. Kasi pag nakadesgrasya ka, pareho kayong may insurance. Okay? Kukunin ng pulis ngayon, mag-iimbestiga yung pulis, both sides, without having to say kung sinong tama o mali, and then, ang insurance ngayon, para makuha doon sa sinasabing ngayon. Ngayon, kung gusto magdemanda ng tao, reckless imprudence resulting to damage the property, it must be stated by the traffic cops na nag-imbestiga. Opo. Wala po ako nakitang gano'n. Hindi po kumuha ata. Tapos pinapirma na agad yung sinasabing pobre natin dito. May problema po ata tayo dyan. Marami po kami na encuentro dyan sa San Jose del Monte, Bulacan. Bakit marami kayong palpak na pulis dyan? Yung pong ating pulis po na yun, hinahanap po natin ngayon yung... Hanapin mo, sir. Katusan mo, katusin mo sa ulo. Opo. Kapulpulan. Ngayon, sir, gusto ko lang siguro hanapin mo rin at iparating mo kung sino man yung nagmamagaling na daw, konsehal daw ang nakabangga at siguro ginamit yung kanyang posisyon ng dating pagiging konsehal. Hindi ko babanggitin ng pangalan pero malalaman ko yan. Abay, ma-expose din yan para sa akin. Ginamit niya ang batas sa mali. Ang sinabi sa'yo? Tumba ako sir. Galit na galit sa'yo? Opo. Humingi ka ba ng dispensa sa kanya nung nabangga? Yes po. Humingi. Okay. So nabangga mo siya sa gilid. Paano? Sa intersection ka nabanggaan? Sa National Highway sir. Sa Nasagi mo ba siya o nabangga mo siya? Paano bang nangyari? bigla siyang liko sir Napasok na ako sa buntot niya. Bigla siyang liko. Bigla siyang lumiko. So bigla siya nag-curve na galing sa parang galing sa kanan, nabangga mo siya doon sa sinasabing parang nasa right side yung bangga niya, hindi ba? Pag titingnan natin, sir, nasa right side yung bangga niya, sa may passenger side, front seat, nasa right side. Paano mo siya nabangga? Sa intersection or bigla siyang kumaliwa or kumanan? Pakanan siya sa Kumanan siya, kaya siya nabangga. So, hindi mo naman sinasadya yun. Yun. Okay. Hindi ko sinasadya. Bakit ikaw na-issue ng warrant? Palpak kasi yung polis na gumawa ng... Alam mo, sir, kung ikaw'y nakikinig po sa akin, kung hindi ba naman taduhan ng pulis natin dyan. Kasi unang-una, hindi mo pwede magamit yung sinasabing katuwiran na yan kung hindi nag-imbestiga. At the same time, sir, nabayaran yung sinasabing lintik na nagmamayari ng kanyang sasakyan na yan, na konsehal daw, malalaman natin yan. Ang ngayon, nabayaran ng 31,000 doon lang sa maliit na damage. Hindi naman bago yung kanyang Everest.
Ang problema, sir, during the mediation, na hindi siya pumayag, wala pala siyang insurance. Ang sinasabi na expire daw. Yun ang sinasabi mo, tama? Yes, sir. Ayun, sir. Ano bang sinabi niya habang nagme-mediation kayo? Saan ka Tinanong nag-mediation? kami parehas eh. Sa San Jose del Monte, Bulacan. Sino nagtanong sa inyo? Yun, hindi ko lang makuha yung Police? pangalan. Hindi, prosecutor ng babae. Nang tinanong siya, umamin siya na wala siyang insurance. Umamin siya. Sad to sabi pa nga Ito niya. na naman, palpak din ng piskal. Buiset. Sir, ito napansin nyo ha. Umamin na wala siyang insurance. So nakulong ka. Okay, huwag na natin pag-usapan kasi ayokong sabihin kung sinong piskal na bobo nakulong ka. Ilang araw ka nakulong? 5. Nagpiyansa ka ng 10,000. So nakapiyansa ka ng 10,000 dahil sa kapalpakan ng pulis, lumabas ka. Nung nakalabas ka na, ginugulo ka pa rin. Oo. Nilalapitan ka pa ng lintik na konsehal umanaw. Tuwing lang kami, tuwing hearing. Tuwing hearing, nag-hearing pa rin kayo? Ngayong 28. Anong hearing ninyo yung 28? Wala akong pakialam doon sa hearing ninyo. Anong sinasabi sa'yo? Bayaran mo siya ng 133,000? 130,000? Itong pangalawang hearing, yun ang sinasabi 100. Kumusta naman itong Pau na lawyer natin? Baka Pau-Pau to, Siopaw. Nentek na to. Ampaw. Ang pagkasabi sa akin, sabi sa akin na aregluhin ko na lang. Regluhin mo. Nagbayad ng insurance. Paano? Kung nagbayad ng insurance sa kanya ng 31,000, may pahayag ditong insurance. Tingnan muna natin. Babasahin ko. We already settled the damages filed to us by the insured regarding the repair of the subject vehicle, which is 2017 Ford Everest. We have settled, paid for the repair amounting to 31,000 pesos, and the repair shop who handled the repair is Project 13.22 Auto Services, in which we also confirmed that the vehicle was completely restored. Regarding our demand recovery letter, we only follow our claims guidelines on the subrogation process. In any case that the adverse party, in the case Mr. Gerald, which from our understanding has no capacity to pay, we are most willing to negotiate or withdraw the demand recovery for the instance as much as we wanted to participate in your request. Our company already paid and settled the claim. Best regards and hope you understand our sides on this. SGI, Philippine General Insurance, yan ang pahayag. Nagbayad na sila eh. So, Colonel, nakita mo, nagbayad na. Opo. Ano pang panggigipit nitong putres na lintek na konsehal umano? Ano nakikita mo mali? Colonel? Ay, imbestigahan po natin yan, sir. Kung ano. No. Imbestigahan mo. Nasa hukuman to eh. Ginigipit pa rin eh. Kumbaga, wag mong bayaran yung 100,000 pesos. Sampal mo sa mukha niya. Sabihin mo, sigilin mo si Mr. Bentulfo. Gusto mo ng 100,000? Punta ka sa akin, bayaran kita. Sampal ko sa mukha mong 100,000. Tingnan nga natin. Sir, imbestigahan mo itong pulis na to. Kung kinakailan, kausapin mo pati piskal, kausapin mo pati yung sinasabing Pau lawyer. Naintindihan mo ba? Kasi kung hindi, manghihimasok kami rito, makakaabot to sa Department of Justice. This is, kumbaga, binayaran na siya. Ano pa yung hinihingi niyang 100,000 sa sinasabing Grab driver nagtatrabaho? Hindi naman sinasadya. Sir, paki-check nga doon sa pulis mo. Paki-kumusta mo na lang, ha? Sabihin mo, gumawa ng tama sa susunod. Huwag palpak. Okay, sir? Opo, sir. O, siguraduhin mo, sir, ha? Hindi ako nagbibiro. Ito naman siya, abuse of authority. Ginagamit yung sinasabing hukuman. Hindi ko maintindihan dito. Palpak yung piskal, palpak pati yung sinasabing prosecutor. Ayun ako. Sir, pakiayos na lang dito, sir, ha? Pakisabi doon sa pulis mo, ha? Ito rito, sir, I'll take it from here. Sinasabi ko lang, sir. Alam mo naman siguro, sir, kung anong tama o mali. Mali po yung ginawa ng pulis ninyo kahit na ikaw mismo nagsabi na. Yes, sir. Thank you. Okay, sir? Maraming salamat, Colonel. Thank you. Okay, ganito na lang. Huwag mo bayaran. Hindi ka naman makukulong, eh. Yes, sir. Nagpiyansa ka na. Sabihin mo dun sa taong nang pakulong sa'yo. Nek-nek mo. Ganito ang gawin natin. Usap tayo sa baba, ha? Okay, sir. Kung kayo po'y nanonood sa amin dito, at yung nanonood itong panggigipit nitong sino man tong konsehal, at yung pulis, at kung sino pang nanonood sa inyo, Luzon, Visayas, Mindanao, hindi po ako nagsisino-sino rito. May mali. May mali. Matalas pong mata namin sa media, lalo-lalo din sa Fourth Estate, nirepresenta ko po yung mga lehitimong media and the legitimate networks
na kami po'y may pananagutan sa batas at may pananagutan doon sa mga network na nirepresenta namin na hindi po kami nalalait, nakakagalit kapag ganito na ang sitwasyon. Nakikita mong may pang-aabuso, may pananamantala, merong panloloko at may nagpabaya sa tungkulin. Ito po yung nakikita namin. Hindi po natatapos dito. Abangan niyo po to. Abangan niyo po to. Okay, usap tayo sa baba. Okay? Okay pa, sir. Presenta ko rin sa iyo para ipakita na malaman ng mga pulis. Kayo dyan sa San Jose del Monte, Bulacan, mga police traffic, umayos na kayo. Ha? Nakakarami na kayo. Ha? Hindi na isa, dalawa, tatlo. Sobra-sobra na. Nagbabagong inyong mga police chief. Pero yung mga tao, pare-parehong palpakis pa rin. Nag-i-schooling, tapos palpak pa rin. Mario Josep, okay na tayo. Okay na, sir. Ito po, nag-iisang pambansang sumbungan. Tulong at serbisyo, may tatak. Ilalabang ka, di ka iiwan. Ito po ang hashtag ibabitag mo.